Nasa budget level na po ang korupsyon. Ano po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninakaw na. Naintindihan niyo po ba yung diferensya? Kasi po dati pag-release, ninanakaw. Ang problema po ngayon, hindi pa nire-release, pinagparti-partihan na ng binoto nating lahat na tayong mga siraulo tayo. Aray daw. Gusto ko lang po itanong kung ano po ang pag-unawa ninyo sa People's Congress. Meron bang may gustong magsalita sa inyo? Sige, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon magsalita. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po, in very simple terms, kung ano ang People's Congress. Okay lang po ba? May tao po ba? May nakikinig po ba? May kinalaman ba ang People's Congress sa korupsyon na nangyayari ngayon? Papaliwanag ko po kung paano. Simulan po kasi natin sa Tagalog ng People's Congress. No? Tagalog yan siguro, parang kongreso ng karaniwang tao o ng mamamayang Pilipino. Tama po ba? Tama. Bakit po ba kinakailangan pang sabihin People's Congress? Alam niyo po sa Article 2, Section 1 ng Constitution, sa declaration niya ng Principles and State Policies. Ang sinasabi po sa Section 1, okay, ang Pilipinas po ay isang democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tagalogin po natin, yan po problema sa atin, pati Constitution natin banyaga. Ang Pilipinas po ay demokrasya, meaning padamihan tayo ng kung sino ang maraming boses, yun ang masusunod. Nagbobotohan tayo, di ba? Demokrasya, malaya tayo magsalita. Tama? At ano po ba yung Republican? Ano po yung Republika? Ang Republika po, na meron tayong mga itinatalaga. No? Meron tayong ina-assign. Binoboto nga natin eh. Huwag niyo po akong bitawan ha. Kailangan po importante alam natin kung ano yung People's Congress. Pag sinabing sovereignty resides in the people, ibig sabihin sa atin po ang kapangyarihan. And all government authority emanates from them. Ibig sabihin tayo po ang ugat ng kapangyarihan at tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga hinalal. Tama po ba? Okay. Ako po ay isang karaniwang tao, kaya ako ay nararapat na maging kasama sa hanay ng Kongreso ng Karaniwang Tao. Ako po ay nakilala ninyo bilang singer. Maraming salamat po. Ilang taon nyo rin po akong tinangkilik at binigay nyo ako ng 3 times a day na pagkain. Ako po ay hindi galing sa mayamang pamilya. Pero nakapagtapos po ako sa mga ayos na paaralan. Ako po ay nag-singer at ako po ay nag-abogado. Late na, matanda na ako nag-abogado. Alang-alang sa mga prinsipyong Duterte. Pero katulad po ng marami sa inyo, ako po ay nagsisikap. Ako po ay may pangarap, hindi lang para sa akin, kundi para sa Pilipinas. Kasi baliwala po ang panandaliang ginhawa natin ngayon kung hindi po giginhawa ang ating kinabukasan. Pag-usapan natin ngayon kung bakit may People's Congress. Ang haba ng pasakali, naiinip na ba kayo? Okay. Alam niyo po, tayong lahat ay may pangarap. Gusto natin mabuhay ng tahimik. Ako po, ayoko po ng Pilipinas na araw-araw ko pong binabantayan yung mga aking itinalaga, yung aking mga inutusan na mamahala sa aking bayan. Gusto niyo po bang magpatuloy pa yung ganitong uri ng Pilipinas na sa bawat paggising nyo, may nagbabangayan sa social media, pinag-uusapan yung pera at ang mga buwis na inyong binayad. Araw-araw po natin binabantayan yung mga congressman, mga senador, at pati presidente mismo. Araw-araw po natin pinag-aawayan. Yun po ba ang design ng isang democratic and republican state? Hindi po. Kaya po yan nakadesenyo na ganyan para po utusan na natin yung ating liderato para po tayo makapangarap ng maganda para sa sarili natin at sa pamilya natin.
Kayo po ba kung may tindahan kayo, may inutos kayo doon na maging tao sa tindahan? Araw-araw, bawat oras, babantayan niyo yung pera kung tama ba yung kinukuha niya, binibenta niya sa dilata. Tama po ba yun? Eh di sana kayo na lang yung tumayo doon, ba't pa kayo nagbayad ng tao? Tama po ba? So bakit may People's Congress? Eh meron na nga Congress eh. Ba't pa mag-People's Congress? Bakit po? Okay. Ang sagot po dyan, dahil po sa malawakang korupsyon. Tama po ba? Okay. Patapos na ako kaya gusto ko lang yung full attention nyo para po may saysay yung pagpunta natin dito, hindi yung parang nakikiisa lang tayo, charot-charot lang nasa covered courts. Gusto ko po magkaroon ng saysay malalim po sa puso ninyo kung bakit tayo nandito. Kasi sayang naman ang oras natin. Di ba? Sino ba naglalaba kayo sa inyo na yun? Wala. Sino nagluluto? Wala kasi nandito kayo. Di ba? Kaya nga gusto natin ng kongresong maayos para hindi na tayo makapamuhay tayo ng tahimik sana. Pero eto tayo, nag-People's Congress, eh may Congress naman. Di ba? Okay. Ano ngayon ang kaibahan ng korupsyon ngayon sa dating korupsyon? Nandito na po tayo sa exciting part. Sana nakikinig kayo. Ang korupsyon po ay hindi mawawala because man is corrupt. Tama po ba? We have fallen from grace and we are fighting so hard to get back into the Lord's good arms. Tama po ba? Ang korupsyon po, panahon pa ni Marcos Sr., bago pa niya. Tama? Kaya bawat administrasyon, laban tayo ng laban sa korupsyon. Pero, madalas, hindi natin pinatatalsik ang ating liderato. Bakit? I propose an idea. Kasi po may dalawang uri ng korupsyon. Parehong mali, pero may ordinary, may extraordinary. Tama po ba? Ang korupsyon po dati, may budget na ibababa ang gobyerno. Sa GAA, no? General Appropriations Act. Tama? Yung budget na pupunta sa mga department. May maglulustay. May magbibigay sa kapamilya. Masakit po yan sa bayan, pero ordinary yan. Kasi po, kahit tayo may binigay na pambili ng suka, yung iba po talaga, hindi suka yung binibili, kundi droga. Tama po ba? Pero karaniwan po yan masakit man because man is corrupt. Ang pagkakaiba po ng korupsyon ngayon, na pinag-uusapan na baka litong-lito na po kayo sa walang hiyang balita na paulit-ulit. Ang kaibahan po, nasa budget level na po ang korupsyon. Ano po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninakaw na. Naintindihan niyo po ba yung diferensya? Kasi po dati pag-release, ninanakaw. Ang problema po ngayon, hindi pa nire-release, pinagparti-partihan na ng binoto nating lahat na tayong mga siraulo tayo. Aray daw. Hindi po ako, wala po ito, walang campaign. Hindi po ako tumatakbo, wala akong makukuha dito. Ako po ay bumuboses para sa inyo. Kami po lahat dito bumuboses. Bakit po? Alam niyo po, hindi kami naniniwala sa ouster. Sa pagpapatanggal ng Pangulo sa mga extra-constitutional means, kami po ay naniniwala sa konstitusyon. Nung isang araw nag-post po ako, dalawa lang naman ang choice natin eh. Baguhin na natin ang konstitusyon o sundin natin. Wala po sa gitna. Kung babaguhin na natin, pag-usapan na po natin, gumawa na tayo ng paraan. Pero hanggang yan ang konstitusyon na umiiral sa bayan natin, sundin natin. Pag nawala Pangulo, sinong susunod? Vice President. Alam niyo po, ito, singit lang, mga galing sa aking memory. Noong 1973 sa Chile, nagkaroon ng kudita. Winarak ang konstitusyon. Naglagay ng authoritarian rule. 17 years pong namuno yung General Pinochet. 17 years. Eh mabuti pang hayaan na natin si BBM dyan. At least in 3 years, alam natin tapos. Pag tayo ay naghunta ngayon, malay natin kung ilang dekada tatagal ang uupo dyan. Tama po ba? Kaya
Kaya po kami, hindi kami advocate ng violence or ng mga overture na ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit kami kakasuhan ng inciting to sedition. Kami po ay naniniwala sa pagsunod sa konstitusyon. At pag napatunayan po na karapat dapat mag-resign ng Pangulo, edi voluntary act na yun. At pag siya ay nag-resign, sino ang papalit? Kaya konstitusyon. Tama po ba? At meron pang ibang paraan. Kami po ni Atty. Lambino at ni Atty. Bobet Torion ay magpapile po ng petition, pero susulat muna kami sa mga cabinet members na patunayan po nila na walang serious illness ang Pangulo. Bakit po? Again, we are a democratic and republican state. Ibig sabihin, ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo, tayo. Pag may sakit na po ang empleyado natin, may karapatan tayo malaman kung bakit. Kung meron nga ba, kung serious pa yung nature ng kanyang illness. Tama po ba? Ngayon, kailangan nilang sagutin, totoo po ba yung sinasabi ni Ma'am Amy? Kapatid yun eh. Yung kapatid ko po, alam po lahat ng sikreto ko. Alam po lahat ng mga naging bisyo ko. Awa ng Diyos, walang droga. Kung totoo po, sana po, o kung hindi, sana po patunayan o pabulaanan ng mga cabinet members according to Article 7, Section 12 na nakalagay po sa Constitution. Nakalagay po in case of serious illness of the President, the cabinet members in charge of national security, foreign relations, and the chief of the AFP shall inform the public of the state of his health and shall not be denied access to the President. Nakalagay po. Ibig sabihin, silang tatlo may access sa Pangulo upang malaman, to verify, or to debunk kung serious ang illness. Ang drug addiction, question, ang drug addiction po ba ay serious illness? Siyempre. 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 Papayag po ba kayo drug addict ang magpatakbo ng tindahan nyo? Oh. Ngayon, eto po sa mga nakikinig sa Facebook, ayan na naman gagawa niyo ako ng chismis. Hindi po ako nag-i-incite, hindi ko kayo ginagalit, Pangulo, hindi po. Kami po dito, konstitusyon lang po, sundin po natin. Ano po ang mga kailangan nating sundin? Una yung sinabi ko, democratic and republican state tayo, sa atin ang kapangyarihan. Therefore, pwede nating bawiin. Tama? Number 2, pag umalis po si BBM, kung ano pa mang dahilan, ang susunod po, sino? BP. Pangatlo, yung health po ng presidente, abay sabihin niyo po sa akin kung okay pa siya mag-presidente. Eh, dumudugo yung gums. April 9, 2025, nag-speech, araw ng kagitingan. May powder, may bleeding sa gums. Pwede naman po i-deny eh. Malay niya, Johnson's lang yun. Pero sabihin po nila sa atin, bakit po? Kasi po meron tayong karapatan sa impormasyon. At sinasabi ko po ito, huli na po, magbababay na ako, ang dami pa magsasalita. Ang mga karaniwan pong pagkakamali ng gobyerno, pinalalagpas naman natin, sanay naman tayo magpapay. Tayo yung bida, yung bida naman nagpapapay talaga eh. Okay lang po tayo maapi paunti-unti sa ordinary corruption. Pero extraordinary po yung nangyayari. Yung mga binabaha po, mas madami pa sa ibang mga cases of genocide sa ibang bayan. They are wiping out races by their blunder. Ano po bang pagkakaiba ng mga tinirga sa Germany? No? Sa Poland, actually. Ano pinagkaiba ng mga tinirgas ng mga Nazi sa nilunod sa korupsyon? Wala. Wala pong pagkakaiba. Meron ba? Wala. Patay pa din eh. Sabay-sabay pa din eh. Tama po ba? Kaya in conclusion po, lilinawin ko na po, lalo na po sa mga nakikinig dyan sa Facebook, wala po kaming gulo na hinahanap. Wala po. Wala po kaming gulo na hinahanap. Kami po ay nananawagan, sundin po natin ang konstitusyon. Lahat po ng inyong kapangyarihan ay galing sa amin. Managot po kayo sa amin. Maraming salamat po. Undersecretary Astra Pimentel-Nay. Magandang hapon muli sa ating lahat. Alam nyo, ito yung issue ngayon eh. Lolo, anak, at apo, parehong magnanakaw. Diba? Yes! Alam niyo ba kung magkano
Ang ninakaw ni Marcos Sr. ay between 5 to 10 billion US dollars o equivalent to 588 billion pesos. Grabe. Magkano ang ninakaw ng anak? Trillion times 1,000. Kung ano yung ninakaw, sabi sa Biblia, mag-ingat daw tayo kapag tayo ay nagpaalis ng evil spirit. Kasi kapag hindi natin totally napaalis, pagbalik niyan, may bit-bit na 7 pang demonyo. Grabe. So ang nangyari sa atin ngayon, may bit-bit pa na 7 demonyo yung nangyari. Pati pa anak, kasama na. So nag-deny yung anak ngayon. Pero may listahan. Ang tanong ko sa inyo, kasi kayo ito naniniwala ba kayo na sinungaling si Saldico? Hindi. Hindi natin pinapawalang sala si Saldico. Ang sinasabi natin, pakinggan dahil siya ang nandoon sa loob ng kusina. Tama. Hindi maaari magsinungaling si Saldico dahil siya mismo ang involved at siya yung inutusan. Natataranta na ba ang Malacanang? Oh! Tarantang-taranta na. Kaya nga parang hindi na natin nakikita si Auntie Claire. Nami-miss niyo na ba si Auntie Claire? Sino na ang nagsasalita pagkatapos ni nung kapihan natin? Sabi ni Malutikia, hoy, mag-resign ka na because you are not functioning as a public information officer. Ikaw ay nagiging palengkera o information officer kasi parang nasa palengke lang. At parang, na-miss niyo ba si Auntie Claire? Auntie Claire, hindi ka po namin na-miss. Sino ang pumalit sa kanya bago si Pangulong Marcos? Nagpalit sa kanyang spokesperson, parang si Senator Lacson. Senator Lacson, ikaw ba yung interesado maging junta leader? Sabi niya may mga lumapit sa kanya, pero hindi naman niya binubulgat kung sino yung lumapit sa kanya. O baka naman siya yung lumapit. Magtatanong lang po ako, Senator Lacson, baka ikaw yung lumapit sa mga general. At ikaw ang nag-propose sa kanila kasi hindi mo sila mapangalanan. So, challenge natin mga kababayan para kay Senator Lacson, name names, matapang ka, di ba? O, dapat pangalanan mo kung sino-sino ang mga yan. So ngayon, merong bagong spokesperson, yung Pangulo na natin ang nagsasalita. Sana lang ay hindi niya makalimutan yung kanyang mga sasabihin kasi nakikita natin na anong sabi ng kanyang ate. Ang sabi ng kanyang ate, 4 na beses tumitira sa isang araw. At least, 4 na beses tumitira ng coke ang kanyang kapatid. Sabi ng kanyang kapatid, ay hindi na yan yung aking sister. Sabi naman ng kanyang sister, ako ito, gusto ko nga, mali ako. Ang kanilang away, sabi nila, dapat daw hindi. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw sila dapat naglalabas sa publiko. Teka lang, Pangulong Bongbong Marcos, kailangan yung maglabas sa publiko dahil nagpapili ka sa masang Pilipino bilang presidente ng ating bayan. Tama ba mga kababayan? Sino ba ang nagpromeso ng 20 pesos na bigas? Kami ba? O siya? Sino ba ang nag-promise ng 1 million houses kada taon? Siya! Bangag, ilan na ba ang bahay na natayo dito? Inanod na ng baha dahil ang pinamigay nila ay kasya lamang para sa doghouse. Naalala nyo, namigay sila ng yero at saka dingding. Parang doghouse lang yata yung gagawin ng ating mga kababayan na na nabahaan. Bakit tayo nandito sa Quezon City ngayon?
Dahil laging lubog sa baha ang Quezon City. Tama? Tanong. Nagtanong ba sa inyo ang inyong mga congressman kung saan nilalagay ang flood control project? Okay. Nagtanong ba sa inyo ang inyong mga congressman kung i-impeach si Sara Duterte? Tinanong kayo, hindi? Oh, nag-decide lang silang pumirma doon sa ano, nung i-impeach. Magkano ba yung pirma? Di ba? Sabi pa ni Saldi ko, nag-deliver siya ng mali-maleta noong March 11 kung kailan kinidnap si Tatay Digong. Yeah! Imagine niyo isang delivery lang, di ba? 588. March 12, nag-deliver ng pera. Bakit tayo nandito? Kasi kailangan marinig ng taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Dahil tayo ay Pilipino. Matapang ba ang Pilipino? Matapang tayo, pero natatakot tayong lumabas sa rally. Kaya ako ay nagagalang dahil ngayon ay nandito tayo. Laking pasasalamat natin sa United North Fairview sa pagpagamit ng kanilang open hall dito. Dahil palakpakan naman natin yung Homeowners Association. Mga kababayan, tayo ay dapat gising, tayo ay dapat hindi pipe, hindi bulag, at hindi bingi sa mga katotohanan na papalibot sa atin. Bakit Kongreso ng Mamamayang Pilipino ang tawag natin? Dahil tayo ang dapat nagdedesisyon sa direksyon ng ating bansa. Kapag tayo ay mananahimik sa pang-aabuso at pagnanakaw na nangyayari ngayon, bukas makalawa, makikita natin bulagta na tayo sa daan dahil tayo ay tuloy-tuloy na maghihirap. Alam nyo ba na ang Pilipinas, the GDP natin ay huli na tayo kahit pa sa Vietnam. Ang GDP ang measure kung saan makikita natin kung ano ang patutunguhan ng bansa natin. Kulelan na po tayo sa Vietnam at according sa data at sa statistics, hindi ito hula-hula lamang. Kailangan daw natin ng 70 years bago natin mahabol ang Singapore. Payag ba tayo dito? Mga kababayan, pera mo, pera ko, pera natin ang ginagasta. Ang mahirap dito, hindi ba kayo apektado sa korupsyon? Apektado kayo. Dahil tayo, kapag binabalik natin ang ating buwis sa gobyerno, dapat iikot ang pera sa Pilipinas. Ano ang nangyayari sa pera natin? Binibitbit nila sa kanilang mga bahay para ibili ng bahay, ibili ng sasakyan, ibili ng yate, ibili ng eroplano, i-donate sa Harvard University ng 100 million na meron pang mga paaralang kulang sa ating bansa. Saan nila binitbit ang pera? Sa ibang bansa, hindi umiikot ang ating pera. Kaya itong nangyayari sa atin, let us expect for the worst. Kaya nga, ang panawagan ng PDP, tayo ay lumabas, iparinig ang ating mga boses. Tama na ang korupsyon, tama na ang bangag na gobyerno, tama na ang cocaine government. Maraming salamat. Maraming salamat, Astra. Pakinggan naman po natin ngayon ang ating tinagurian siya po yung Council of Advisor Leader. Hindi dahil sa medyo nakakalamang siya ng konti ng edad kasi sa amin, pero sa experiensya, kaalaman, marami pong bagay na alam po ni Secretary Bebot, hindi lamang po sa batas. Imagine, naging Secretary of Justice ka, naging Solicitor General ka, naging Labor Secretary ka, naging Secretary ka ni PGMA tungkol sa government reorganization. Ang dami na ginawa ng cabinet positions from 1987 hanggang 2022. At ito pa, kinuha pa rin siya ng BBM
na nag-lead sa Manila Economic Cultural Office. Ekonomiya naman ang pinag-uusapan. Pero hindi niya natiisin. Di na sabi niya, "Nako, hindi ko na kaya itong ginagawa niyo." Umalis na siya. Ayaw na niyang sumama dito sa barko ng palubugan. Secretary Bebot Bellon. Maraming salamat, Manong Raul. Mga kasamahan ko dito. Hindi ko lang kayo, kilala na kayo. Alam niyo, nung nag-text sa akin si Sis Astra, sabi niya, Tony Benyo, pwede ba panelist ka sa Martes sa People's Congress? Ayaw ko sana tanggapin eh. Kaya lang, sis ko yan. Kahit mali, binagbibigyan ko. Kasi alam niyo, yung salitang People's Congress, sinabi ko na ito. Di ba, Manera, sinabi ko na doon sa San Jose del Monte. Huwag natin gamitin ang salitang Congress. Kasi ang Congress, pag mga tao natin, mga kababayan natin, pag sinabi mo Congress, agad-agad umapasok sa kanila, kurakot, flood control cost, flood control budget, nakawan. Kaya huwag natin gamitin Congress, nandito tayo Congress, meron tayo mga kawatan. Kaya sabi ko, ang dapat gamitin natin, either People's Movement o People's Coalition. Huwag natin gamitin Congress kasi kayo, sa bahay-bahay nyo, pag nakalilig kayo ng Congress, magnanakaw yun ito si Congressman. Magnanakaw ito si Senator. Gusto ba ninyo na tayo rin maging kurakot? Kaya huwag natin gamitin yung Congress kumari. People's Movement or People's Coalition. At kaya ako nandito, mga minamahal kong mga kababayan dito sa 5th District, hindi para magsalita. Kita ng tao dito, puro talahin, mangga, gano'n. Ngayon, after 1986 to 2025, naku, after 50 years, ito na, punong-puno na ng tao. Kaya kayo mga pinamahal ng taga-5th District, tingnan niyo mabuti ang nangyayari sa ating bansa. Kami, nandito lang kami para makinig sa inyo. Kayo ang dapat maghatol. Kayo mag-decide. Kami, makikinig lang sa inyo. Kung kailangan nyo lang ng konting payo, we are willing to give you the advice, yung payo na gusto ninyo. Pero ang importante, dapat kayo ang pakinggan namin. Kaya ako nandito para alam ko ang nasa sa puso ng bawat kababayan natin dito sa 5th District. Hello, si Senator Raul, si Senator JB, ay pagdating panahon, kung maging senator man sila, pero huwag kayo mag-senator. Senator ang tawag yan eh. Senator. Gusto ba ninyo matawagan ng senator o congressman? Ang pangit kayo ng pagkakilala ng ating bayan sa mga miyembro ng Kongreso. Sa House of Representatives at sa Senado, walang ibang iniisip ng ating mga kababayan kundi kurakot, nakawan, katakot-takot. Naging congressman ako eh. Nung ano pa yun? 13th Congress up to 2016, naging congressman ako. Alam nyo ang budget namin? For one semester, 70 million ang binibigay sa amin sa Congress. 70 million, one semester yan, 6 months. Ang daming project na na-implement namin. Pero ngayon, anak ng patin, bilyon. Pagkatapos wala ng project, hindi naman pumupunta sa taong bayan, pumupunta sa bulsa. Hindi ko alam paano magkasya yung bulsa nila sa bilyon-bilyon. Alam nyo na, banggit kanina ni Senator Raul, binanggit niya na naging membro din ako sa kay BBM. Naging chairman ako ng MECO. Ha? Okay.
Pero nung malapit ng eleksyon, dinapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag-stay ako ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya ako, kalahating Isabelenyo, kalahating Davaoenyo. At alam nila na aktibo ako hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Nung una, akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Sabi ko, bubira naman kayo. Barkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Davao ng 30 taon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ako ipapalaban sa kanya. Hindi. Sabi niya, hindi. Hindi si Digong kalaban mo. Eh sino? Si Congressman Ungab ng 3rd District. Sabi ko, di parehas din, kasi si Ungab tao niya ni Duterte. Di para ko na rin nilabanan si Duterte. Sabi kong ganun. Saka, ang tagal ko nang nawala sa Davao. Ako, hindi na bale. Sabi sa akin, tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintay mo after 1 year, i-a-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Sabi ko. Sabi ko, pasensya na po. Kasi unang-una kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman ako maraming maleta. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, bakit mami? Saan natin ilalagay sa bahay? Dahil liit ng bahay natin, maglalagay ka ng 1 billion pesos. Alam niyo, 1 billion ay 1,000 million. Sus Mariosep, saan mo ilalagay yan sa bahay? Baka makita ng mga katulong namin.